Hi guys! Share ko pala sa inyo kung paano ako gumawa ng ganito kasarap na macarona bechamel. Tapos dito, gisa lang tayo ng sibuyas at bawang. Mekos-mekos lang habang nagpapakulo na tayo ng ating macarona. Halu-haluin din natin paminsan-minsan ang macarona para hindi siya dikit-dikit. Nailagay ko na itong ground meat. Lutuin natin. Mekos-mekos lang. Lutuin muna natin bago natin siya lagyan ng mga spices. Ayan, mekos ulit. Hanggang sa maluto na talaga siya. Ayan. O, diba? Malapit na. Mekos-mekos lang. Lagyan na natin ng spices, cumin powder, masala powder, and curry powder lang. Yan na yung pampalasa sa kanya. Ayan, mekos-mekos ulit. Asin lang ang ating pampasarap sa ating niluluto. Tsaka kayo na ang magtansya kung gaano karaming asin ang inyong ibubuhos. Mekos-mekos muna para matunaw yung asin. Tapos, maglalagay na rin tayo ng tomato paste, pampapula ng ating karne. Tapos, kayo na rin ang magtansya kung gaano karaming tomato paste ang ilalagay nyo, o gusto nyo ba yung pulang-pula or sakto lang. Para sa akin, okay na tong ganito lang siya kapula. Yung hindi naman. Yung ganito lang. Tapos, titikman natin kung sakto lang yung asin. Masarap na siya. Tama na to. Para sa sauce naman, kailangan natin ng 2 lata ng cream at 12 pieces ng jubon curry cheese. Ayan. Ilagay natin sa isang blender ang cream at ang curry cheese. Nilalagay ko na rin ang curry cheese. Ito na, i-blend na natin yung ating sauce. Ayan, kailangan alug-alugin natin para hindi siya mag-stuck kasi medyo marami yung curry natin. Mas marami kasing cheese, mas masarap. Ayan, para talaga madurog talaga yung curry cheese para walang maiwang buo-buo. Naglabas na ako ng isang Pyrex. Ilalagay na natin yung first layer ng ating macarona. Maglagay lang tayo ng paunti-unti hanggang sa ma-occupied na natin yung first layer natin. Ayan. Lalagay pa tayo. Dagdagan pa natin kasi parang kaunti pa. Ayan. Ayusin lang natin. Tapos, ayan. Magbubuhos na rin tayo rito ng kaunting sauce. Para hindi siya yung mag-dry sa ilalim. Ayan, haluin lang natin. Mekos-mekos. Tapos ayan, ilalagay na rin natin dyan yung ating toppings na niluto kanina na. Lalagay na tayo ng toppings natin. Ayan. Ang paglagay rin nito paunti-unti para yung hindi tayo ma-shortage sa ating toppings. Ayan, lagyan natin siya dito. Ayan, dagdagan pa natin. Kailangan talaga siyang ikalat. Ayan, more pa. Lalagay pa tayo. Ayan.
Parang sakto lang yung niluto natin na sa karne kanina. Medyo malaki kasi itong Pyrex na pinaglagyan ko ng ating macarona. Ayan. Dito pa konti. Ayan, lagay pa. Meron ba? Ayan, okay na siya. Medyo okay na. Ayan. Oh, di ba? Tapos, ilalagay na rin, isusunod na rin natin na paglagay sa natira nating macarona para sa ibabaw. Lagay na rin natin yung natira nating macarona. Ayan, dahan-dahan lang din. Para masakto lang din yung natira natin. Kasi tansya-tansya lang to eh. Sa isang pack ng macarona. Isang pack lang itong niluto ko na macarona. Inati ko lang. Ayan, konti na lang. And dito pa siya na part. Yun. Lagyan talaga natin lahat. At ayusin din para maganda naman tingnan. Ayan. Ayusin natin. Ayan. Ayusin lang. And siya. Ayun. Ito, ilalagay na natin yung sauce na na-blend natin. Ayan. Dahan-dahan lang din. Kasi kailangan malagyan talaga lahat ng sauce. Ayan. Ayan, marami pa natin. Sisimutin natin to para sayang din naman kasi. Marami pa nakadikit sa blender. Tapos, na-preheat ko na yung oven at ito na siya. Isasalang na natin ang ating macarona bechamel. Thanks for watching! Tama na ito, pagkapula sa ibabaw at luto na ang ating macarona bechamel. Ready to serve! Kainan na! Inan na! Yummy!